Isa pong mapagpalang sandali sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong kapatid. Sa oras po na ito ay akin po kayong inaanyayahan para sa isang maikling panalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Dakila at mapagmahal po naming Ama, Panginoong Diyos na kayo po ay nasa langit. Salamat po Panginoon sa oras po na ito na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Hinihiling po namin Ama ang inyo pong kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ganun din po Ama, humihingi po kami ng inyo pong biyaya na amin pong maintindihan ang inyo pong mga salita na aming pag-aaralan sa mga oras po na ito. Ito po ang aming mga hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito ang unang bahagi ng ating pag-aaral na naglalayong ipakita mga kapatid kung papaano lilinisin ng Diyos ang iglesia natin mga Seventh-day Adventist at bibigyan ito ng kapangyarihan para sa pagtatapos ng gawain ng Ebanghelyo sa buong mundo. So sa bahaging ito mga kapatid, pag-aaralan natin ang pagtatatak sa iglesia ng Diyos. At ito po ay matatagpuan sa Apokalipsis Kabanata 7. So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ay nais ko pong basahin muna natin ang Counsels on Sabbath School Work, page 25. Sabi dito, marami pang mahahalagang katotohanan ang dapat ipahayag sa mga tao sa panahon ng panganib at kadiliman. Subalit determinado si Satanas na pigilan ang liwanag ng katotohanan na pumasok sa puso ng tao. Kung nais nating matanggap ang liwanag na ibinigay sa atin, dapat tayong masigasig na mag-aral ng salita ng Diyos. Ang mga mahahalagang katotohanan na matagal nang nakatago ay ihahayag sa isang liwanag na magpapakita ng kanilang tunay na halaga. Dahil luluwalhatiin ng Diyos ang kanyang salita upang ito ay lumabas sa liwanag na hindi pa natin nakikita o nakita. Ngunit ang mga nag-aangking nagmamahal sa katotohanan ay dapat pagsikapan na maunawaan ang mga malalalim na bagay ng salita. Upang ang Diyos ay luwalhatiin at ang kanyang bayan ay mapagpala at maliwanagan. Sa mapagpakumbabang puso na pinababa ng biyaya ng Diyos, dapat tayong lumapit sa paghahanap ng mga kasulatan, handang tumanggap sa bawat sinag ng banal na liwanag at mamuhay sa daan ng kabanalan. Mula sa talatang ito mga kapatid ay makakakuha tayo ng ilang mahalagang aral at pagninilay. Unang punto, pagkahangad sa katotohanan. May panawagan sa atin na aktibong hanapin ang katotohanan. Dapat ipakita natin ang ating pagnanais para sa espiritual na pag-unawa sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ikalawang punto, digmaang espiritual. Nagtatampok ito na mayroong espiritual na labanan kung saan si Satanas ay nagtatangkang panatilihin tayong nasa kadiliman, mga kapatid. Ang pagkilala dito ay makakapagbigay ng motivasyon, mga kapatid, motivation, no? Sa atin, upang maging masigasig tayo mga kapatid na hanapin ang liwanag ng katotohanan. Ikatlong punto, halaga ng pahayag. Binibigyang diin ng talata mga kapatid na may mga mas malalalim pang katotohanan na nais ipahayag sa atin ng Diyos, na nagpapakita na ang ating pag-unawa sa kasulatan ay maaaring lumago at lumalim sa paglipas ng panahon. Ikaapat na punto, kapakumbabaan sa pagkatuto. Mahalaga po mga kapatid na ang paglapit sa mga kasulatan na may mapagpakumbabang puso. Kailangan nating maging bukas at handang tumanggap sa patnubay ng Diyos at ng mga bagong kaalaman. Ikalimang punto, pakikilahok. Ang pag-unawa sa malalalim na bagay ng salita ay nangangailangan ng pagsisikap at pakikilahok mula sa ating bahagi. Dapat tayong maging aktibong mga mag-aaral at palawakin ang ating kaalaman. Ika-6 na punto, kabanalan sa pamumuhay. Ang pagtanggap sa banal na liwanag at katotohanan ay dapat magtulak sa atin na mamuhay sa kabanalan, naangkop sa mga turo ng kasulatan. Ika-7 punto, pagpapala sa pamamagitan ng kaalaman.
Sa huli mga kapatid, ang paghahanap at pag-unawa sa katotohanan ng Diyos ay makakapagpapala sa atin at sa iba, na nagbibigay kakayahan sa atin na ibahagi ang liwanag sa mga tao sa paligid natin. So sa kabuuan mga kapatid, ang talatang ito ay naghihikbi sa atin na ituloy ang paghahanap ng katotohanan ng may kasipagan, kapakumbabaan, at pangako sa buhay na makadiyos mga kapatid. Kinakailangan nating mabuhay spiritual, no? Lumakad sa kalooban ng Diyos, sa kaalamang naisipahayag sa atin ng Diyos. So, sa ating pagpapatuloy mga kapatid ng ating pag-aaral, ating pong basahin ang Revelation chapter 7, verses 1 to 4. Pagkatapos nito, may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalayan ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan o tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Makikita natin dito mga kapatid na may 4 na simbolikong hangin. Hawak po ito ng 4 na anghel. Ang mga hangin na ito ay laban sa mga banal. Isang anghel mula sa silangan na may tatak ng Diyos ay sumisigaw sa 4 na ibang anghel na may kapangyarihang sakta ng lupa, dagat at mga puno. Ang pananakit na ito ay nakatuon sa mga masama. Sa makatuwid, pinipigilan ng Diyos ang pag-ihip ng mga hangin at ang kanyang paghatol sa mga masasama hanggang sa ang 144,000 ay magkaroon ng tatak. Ano ang kinakatawan ng 4 na hangin? Basahin natin mga kapatid ang Volume 5, Testimonies for the Church, page 152, at ganito pong sinasabi. Darating ang panahon na hindi na natin kayang magbenta kahit anong halaga. Malapit nang ipalabas ang kautusan na nagbabawal sa mga tao na bumili o magbenta maliban sa may tatak ng hayop. Kamakailan lang halos nangyari ito sa California, ngunit ito ay banta lamang ng pag-ihip ng 4 na hangin. Sa ngayon, hawak pa rin sila ng 4 na anghel. Hindi pa tayo handa. Marami pang dapat gawin at pagkatapos ay uutusan ang mga anghel na pakawalan ang mga hangin upang umihip sa lupa. Ito ay magiging isang mahalagang panahon para sa mga anak ng Diyos. Isang panahon ng kaguluhan na hindi pa nararanasan mula pa nang magkaroon ng mga bansa. Ngayon ang pagkakataon natin upang kumilos. Sa mga statements na ito mga kapatid ay mayroon po tayong mga puntong dapat tandaan. Una, yung pagkakaroon ng tatak. Ang 144,000 ay kailangang magkaroon ng tatak bago dumating ang marka ng hayop. Na malapit na mga kapatid, no? Alam naman natin malapit na po yung Sunday Law, no? Na nagpapahiwatig na sila ay tinatatakan sa ngayon. Ang sealing time ay kasalukuyan ngayon mga kapatid kasi yung hangin na sumisimbolo sa Sunday Law ay future pa. So it means before pa magkaroon ng Sunday Law, tinatatakan na o tatatakan muna ang 144,000. Kalawang punto, ang hangin na ito ay di tulad ng mga karaniwang digmaan mga kapatid sapagkat ang 4 na hangin na ito ay hindi simbolo ng mga karaniwang digmaan o kaguluhan dahil palagi na tayong may mga ganitong mga balita mga kapatid ng digmaan at hindi pa naman natatatakan ng 144,000 at wala pa namang ipinatupad na Sunday Law, no? So pangatlong punto, pandaigdigang saklaw. Ang 4 ay ginagamit upang ipakita, yung 4 mga kapatid, ginagamit upang ipakita na ang marka ng hayop at ang pananakit ng mga anghel ay pandaigdigan, 4 na direksyon, 4 compass of the earth, no? Ngunit nagsisimula ito sa loob ng iglesia o ng simbahan, no? So, ang sunod na katanungan na ating aalamin, saan nagmumula ang 144,000 na tinatakan, no? Sila po mga kapatid ay tinatakan mula sa lahat ng tribo ng mga anak ni Israel. Ayon sa Apocalypse 7 verse 4, no? Ito ay hindi maaaring
tumutukoy sa sinaunang Israel dahil tayo mga kapatid ay nag-aaral ng may kinalaman sa panahon bago dumating yung marka ng hayop, which is bago mag-Sunday law mga kapatid, no? Bago bitawan yung apat na hangin. Ibig sabihin sa ating panahon. Sa makatwid mga kapatid, ang 144,000 ay matatagpuan sa makabagong Israel o tinatawag sa Ingles na Modern Israel, ang iglesia ng Seventh-day Adventist Church. Kaya nga naman mga kapatid, tayo ay inuutusan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propetesa ng ganito. Ito po ay mababasa sa Review and Herald, March 9, 1905. Ganito pong pagkasabi. Magpursige tayo sa lahat ng kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin upang maging kabilang sa 144,000. Sabi din dito sa Testimonies Volume 9, page 164, upang madalisay o malinis at manatiling dalisay, ang mga Seventh-day Adventist ay dapat magkaroon ng banal na espiritu sa kanilang mga puso at tahanan. Iminigay sa akin ng Panginoon ang liwanag na kapag ang Israel na ngayon, o the Israel of today, ay magpakumbaba sa kanya at maglinis o nilinis ang templo ng kaluluwa mula sa lahat ng karumihan, diringgin niya ang kanilang mga panalangin para sa mga may sakit at pagpapalain ang paggamit ng kanyang mga lunas para sa sakit. Sabi rin dito mga kapatid sa Testimonies Volume 5, page 94, ang kasalanan ng sinaunang Israel ay ang hindi pagpansin sa hayagang kalooban ng Diyos at pagsunod sa kanilang sariling landas, sangayon sa paggabay ng kanilang hindi napabanal na mga puso. Ang makabagong Israel o yung modern Israel ay mabilis na sumusunod sa kanilang mga yapak at ang galit ng Panginoon ay tiyak na nakahapag sa kanila. So mapapansin po natin mga kapatid na ang Seventh-day Adventist, tinawag po tayong Israel of today, modern Israel, at dito po mangyayari ang pagtatatak sa 144,000. Ano ang mga espesyal na katangian ng taglay ng 144,000 mga kapatid? Sang-ayon po sa Apocalypse 14 verses 1, 4, and 5, ito po yung ating mga makikitang punto. Una, may pangalan ng Diyos na nakasulat sa kanilang noo, no? At angel lang po yung makakabasa nito mga kapatid. Ikalawa, hindi sila nadungisan ng mga babae, mga simbahan ng mundo, mga Sunday keepers in short, no? Sila ay tinawag na mga birhen dahil sa kanilang purong pananampalataya. Ito ay napapatunayan ng Christ Object Lesson, page 406, paragraph 3, no? Ikatlo, sila ay mga tagasunod ng kordero. Ikaapat, sila ang mga unang ani o first fruits. Ikalima, sila ay walang daya, without guile in their mouths, no? Walang kapintasan. Sa panahon na sila ay tumanggap ng tatak, umabot po sila sa spiritual matureness, no? Sila yung unang nag-mature spiritual. Ang bilang ba na 144,000 ay literal or simboliko, mga kapatid? Mapapansin po natin mga kapatid na sa Apocalypse 7 verses 5 to 8 ay narinig ni Juan na ang bilang ay itinatala ang 12,000 sa bawat tribo. So 12,000 times 12 tribes equals literally 144,000. Ano nga ba ang tatak ng buhay na Diyos? Sabi po dito mga kapatid sa Efeso 1 versikulo 13, sa Kanya kayo rin naman, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa Kanya kayo rin naman na sumasampalataya ay natatakan ng banal na espiritu ng pangako. Sang-ayon naman sa Efeso 4 verse 30, at huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu ng Diyos, na sa pamamagitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng pagtubos. So ano nga ba yung seryo mga kapatid, no, ng buhay na Diyos? Sang-ayon po sa SDA Bible Commentary Volume 4, page 1161, ganito pong nakasulat. Ito ay isang tanda na mababasa ng mga anghel, ngunit hindi ng mata ng tao. Ang anghel ng pagkawasak ay kailangang makita ang tandang ito ng pagtubos. No, mababasa din ito sa letter 126, 1898. Sabi sa letter 12, 1886,
Ang anghel na may panulat ay maglalagay ng tanda sa noo ng mga taong humihiwalay sa kasalanan at sa mga makasalanan. Ang anghel ng pagkawasak ay susunod sa kanya. So, ang selyo ay hindi nakikita, ngunit ito ay ang pagtanggap o pagkasettled sa katotohanan, kapwa sa isip at espiritu upang hindi sila matitinag. Kapag ang bayan ng Diyos ay natatakan at handa na, darating ang pagyanig sangayon sa manuscript 173, 1902. So ano nga ba ang kinakailangan mga kapatid upang matanggap ang selyo? Sangayon sa Testimonies to Ministers, page 445, sabi dito, ang pagtatatak o pagseselyo ng mga lingkod ng Diyos ay pareho sa ipinakita kay Ezekiel sa pangitain. Si Juan din ay naging saksi sa kapanak-panabik na revelasyong ito. Ang pagpapakita ng pagseselyo ay mas detalyado sa Ezekiel 9, no? So, kapag binasa po natin mga kapatid ang Ezekiel chapter 9, verses 1 to 9, ay ganito po yung mga punto na ating makukuha. 6 na tao o anghel mga kapatid ay dumating mula sa pintuan sa hilaga, which is kumakatawan ito sa langit kung saan naroon ang trono ng Diyos. Awit 48 verse 1, Isaiah 14 verse 13. Ang mga tao na dumadaing at umiiyak dahil sa mga kasalanan sa simbahan o Jerusalem ay natatakan mga kapatid or nalagyan ng tanda ng anghel na may panulat. Ang mga hindi natatakan ay pinatay ng 5 anghel na may dalang mga sandata. Ang pagkawasak ay nagsimula sa matatanda, which is mga pinuno sa simbahan mga kapatid. Mababasa po natin mamaya yan sa volume 5, page 211. Walang awa ang Diyos dahil napakalaki ng kasalanan sa simbahan at sinasabi ng mga pinuno at miyembro na hindi nakikita ng Panginoon. Isang punto na kinakailangan nating tandaan mga kapatid, walang tinatawag na spiritual na pagpatay sapagkat sinasabi ng Ezekiel chapter 9 verse 7 na punuin ang mga looban ng mga pinatay. Sangayon din sa Manuscript Release, volume 1, page 260, pag-aralan ang 9 na kabanata ng Ezekiel, ang mga salitang ito ay literal na matutupad. Ngunit ang panahon ay lumilipas at ang mga tao ay natutulog pa rin. So, sa pagtatatak na ito mga kapatid, napakahalaga ang papel ng mga magulang, no? Sangayon sa Testimonies volume 5, page 505, nang ang Diyos ay malapit nang patayin ang mga panganay sa Ehipto, iniutos niya sa mga Israelita na tipunin ang kanilang mga anak mula sa mga Ehipsyo patungo sa kanilang sariling tahanan at lagyan ng dugo ang kanilang mga pintuan upang makita ito ng anghel ng pagkawasak at lampasan ang kanilang mga tahanan. Gawain ng mga magulang na tipunin ang kanilang mga anak. Ito ang iyong gawain, ito ang aking gawain, at ang gawain ng bawat ina na naniniwala sa katotohanan. Ang anghel ay maglalagay ng tanda sa noo ng lahat ng humihiwalay sa kasalanan at sa mga makasalanan, at susunod ang anghel ng pagkawasak upang patayin ang lahat, matanda at bata. Volume 5, Testimonies for the Church, page 505. Ang tunay na bayan ng Diyos mga kapatid, or 144,000, sangayon sa Volume 3, Testimonies for the Church, page 266-267, ay ganito pong nakasulat. Ang tunay na bayan ng Diyos na may espiritu ng gawain ng Panginoon at ang kaligtasan ng mga kaluluwa sa kanilang mga puso ay laging makikita ang kasalanan sa tunay nitong makasalanang katangian. Sila ay laging kakampi sa matapat at tahasang pagtuligsa sa mga kasalanan na madaling lumalapit sa bayan ng Diyos. Lalo na sa huling gawain para sa simbahan sa panahon ng pagtatatak ng 144,000 natatayo na walang dungis sa harap ng trono ng Diyos. Mararamdaman nila ng lubos ang mga kamalian ng bayan ng Diyos. Ito ay malinaw na inilalarawan ng propetang si Ezekiel sa huling gawain sa ilalim ng figura ng mga lalaki na may dalang sandatang panlansag. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng lino at may panulat sa kanyang tagiliran, ay naglagay ng tanda sa mga noo ng mga taong dumaraing at umiiyak para sa mga kasuklam-suklam na nagaganap sa gitna nila. So, ating alalahanin mga kapatid na ang 144,000 ay ang mga nakakilala ng kasalanan at humiwalay dito.
Sila ay natatakan bilang bahagi ng huling gawain ng simbahan. Ang pagseselyo ay inilarawan mga kapatid bilang mga lalaking may sandatang panlasag o yung pangpatay mga kapatid, at isa na nagmamarka sa mga dumaraing at umiiyak para sa mga kasamaan sa simbahan. Inirekomenda ng tagapaglingkod ng Panginoon mga kapatid na basahin natin ang Ezekiel chapter 9. Mga punto na kinakailangan nating mapansin mga kapatid. Ang pangkalahatang pagkawasak o yung tinatawag na general destruction of the wicked ng mga makasalanan ay tumutukoy sa pagkawasak ng mga makasalanan sa simbahan, no? Ang simbahan ang unang makakaranas ng parusa ng Diyos, no? Sangayon sa volume 5 211 ng Testimonies for the Church. At mauuna rin ang judgment sa atin. 1 Peter 4 verse 17. Ang mga pinuno o mga sinabi doon na ang matatanda, mga leaders, ay hindi naging tapat at ipinagkanulo ang kanilang pananagutan. Iniisip nilang masyadong mahabagin ang Diyos upang parusahan ang kanyang bayan, ngunit sila mismo ay mawawala sa kanilang pagiging hindi tapat. Ang 144,000 mga kapatid ay natatakan at ililigtas mula sa pagkawasak na ito dahil dumaraing at umiiyak sila para sa mga kasamaan sa simbahan. Dahil ang 144,000 ay tinatawag na mga unang bunga, according po sa Apokalipsis 14, nangangahulugan ng may ikalawang bunga. Halimbawa, may unang pagkabuhay na maguli, Apokalipsis 20 verse 5, merong ikalawang pagkabuhay na maguli. Ikalawang kamatayan ng Apokalipsis 20 verse 14, merong unang kamatayan. Ang ikalawang bunga ay tinatawag na the great multitude mga kapatid, at sila ay malilikom sa pamamagitan ng 144,000. So ano ang nangyari sa simbahan mga kapatid, no? Sangayon sa volume 5 Testimonies for the Church, page 211, ang mga taong hindi nakakaramdam ng kalungkutan para sa kanilang sariling pagbagsak sa espiritual na nagdadalamhati para sa mga kasalanan ng iba ay maiiwan ng walang tatak ng Diyos. Ang Panginoon ay nag-atas sa kanyang mga mensahero, ang mga lalaking may dalang sandata, sundan ninyo siya sa lungsod at patayin. Huwag ninyong kaawaan ang sinuman, patayin ang matanda at bata at dalaga at mga kababaihan, ngunit huwag lalapitan ang sinuman na may tanda at magsimula kayo sa aking santuaryo. At sila'y nagsimula sa mga matatanda na nasa harap ng bahay. Continue tayo mga kapatid. Dito makikita natin na ang simbahan, ang santuaryo ng Panginoon, ang unang tatamaan ng galit ng Diyos. Ang matatandang tao, yaong mga pinagkalooban ng malaking liwanag at itinalagang tagapag-ingat ng mga espiritual na interes ng bayan, ay ipinagkanulo ang kanilang tiwala. Kinuha nila ang posisyon na hindi na natin kailangang umasa sa mga mahimala o sa malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos tulad ng dati. Nagbago na ang mga panahon. Ang mga salitang ito ay nagpapalakas ng kanilang kawalan ng pananampalataya at sinasabi nila, ang Panginoon ay hindi gagawa ng mabuti ni gagawa ng masama. Siya ay masyadong mahabagin upang dalawin ang kanyang bayan sa paghatol, kaya't kapayapaan at kaligtasan ang sigaw mula sa mga lalaking kailanman ay hindi na muling magpapahayag ng kanilang tinig tulad ng isang trumpeta upang ipakita sa bayan ng Diyos ang kanilang mga paglabag at ang sambahayan ni Jacob ng kanilang kasalanan. Ang mga dumb-dogs or tahimik na tao, dumb-dogs, tahimik na aso na ayaw tumahol, ang mga tatamaan ng makatarungang galit ng nagalit na Diyos. Ang mga lalaki, dalaga at mga bata ay lahat mamamatay ng magkakasama. So mga pangunahing punto ng emphasis mga kapatid. Unang punto, ang mga hindi nalulungkot para sa kanilang mga sariling kasalanan o sa kasalanan ng iba ay hindi tatanggap ng tatak ng Diyos o selyo ng Diyos. Pangalawang punto, ang simbahan ang unang tatamaan ng galit ng Diyos. Katlong punto, ang mga pinuno ng simbahan na tinatawag na mga matatanda ay nagkanulo sa kanilang tungkulin sa pagpapalaganap ng katotohanan at babala. Ikaapat na punto, naniniwala sila na ang Diyos ay masyadong maawain para magdala ng paghatol sa kanyang bayan. Ikalimang punto, dahil sa kanilang pagkanulo, hindi na sila kailanman mangangaral muli. Ika-6 na punto, tinawag silang tahimik na aso o dumb dogs sa Isaiah 56 verse 10.
na sumisimbolo sa mga ministro na hindi nagbibigay babala sa panganib. Konklusyon mga kapatid sa ating pag-aaral, ang 144,000 ay natatatakan at iniligtas mula sa pagkawasak sa simbahan dahil dumadaing at umiiyak sila para sa mga kasamaan. Dahil sila ang mga unang bunga na espiritual na ani mula sa mga buhay, dapat ay mayroong ikalawang bunga na kung saan sila po ang tinatawag na ang dakilang karamihan or great multitude na titipunin ng 144,000. Ibig sabihin mga kapatid, sa mga huling araw, lilinisin ng Diyos ang kanyang bayan, Seventh-day Adventist Church, at masusumpungan niyang na mayroong 144,000 na natatakan na siyang magtatapos ng gawain sa loud cry at sila ang mag-aani ng great multitude, ang ikalawang bunga mga kapatid. So para po sa ating mga katanungan, maaari po kayong mag-email sa ating email address at sa ating website. Maraming salamat at may God bless us all.